Maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Mamurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan Yes po, yes po. continuous ang kanyang paglabag. Hindi man lang niya alam kung ano yung batas, tapos sinasabi niya nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Mas maganda sana lumutang kang Angel Del Mundo ka at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa'yo. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. So kasama natin ngayon itong mismong complainant na bumili ng sasakyan dito kay AC Garage or sabi ng ating ibang mga staff dito na si Boy Bulwak daw. So sir, tama po ba bumili kayo ng sasakyan dito sa Boy AC Garage na to? Opo, sir. Paano mo sir natagpuan na talagang dapat bumili ka dito? Nakita ko po sa live niya po sa FB. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Magaling siya magano kaya... Nahikayat ka. Oo, namamurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Doon sa sasakyan na inyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k, sir. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung kukulang ako Okay. na 150. Okay. Yun nga lang, sir, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150, nabawasan ko. So, hindi mo na kaya, sir, bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una Opo. through down payment. Tama po Opo. ba? Opo. Kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung akin down payment. Oh, kinausap ko po siya nung June 14 po. Anong naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw? Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Na-road test ko po, pero Yeah, hindi. meron kayong picture ata sir, na may hawak-hawak pa kayong susi. Ayan no. Nakalagay nga po dyan, Dandil eh. Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw ibinebenta to. Oo, yun ang mga comment ng mga basher. Nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Mayroon po. Ayan So, po. yan lang yung kontrata? Oh, yan lang po. Parang hindi ata kontrata yan, parang acceptance lang yan eh. I fully understand and agree that the vehicle is purchased as is where is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for issues, defects, or repairs needed. Talagang parang kumonsulta ata siya ng abogado dyan Nakalagay pa, I will not hold Boy AC Garage for any issues, defects, or repairs needed after transaction. Pero walang nakalagay na forfeited na ang kanyang down payment. Para sa kaalaman ng mga tao, tumawag po kami at sinubukan namin tawagan itong umaring number nitong Boy AC Garage na ito. Pero it just so happens na hindi siya sumasagot sa kahit anong mga tawag or text namin. Nakita niyo sa video, yan ang actual na pagtatawag namin. Kahit ano, wala. Ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gentry, Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon Boy AC Garage na ang dami-dami sandamakmak ang problema, pati ito dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mafulfill yung transaction kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun sir sa sinasabi niya na parang forfeited na. Inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan, hindi naman niya nagamit yung sasakyan. Nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. Marami na sir ang nababahala dito sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klaseng negosyo. Itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Sir, bali nagkaroon kami ng inspection na aming PPLO at napag-alaman po namin na wala po silang business permit. Naku! Yung AC Garage, opo. So, agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Naku! Ito po ay last month at napag-alaman namin last week, tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So, ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Binigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag kung bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, nag-reply naman sa AC Garage. Ang explanation niya, sabi,
Wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo. Di ba po ba? Yes po. Unethical Kung file ng business kaso. practice yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal. Hindi naman niya nire-respeto yung lokal. Balita ko sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, pa iba-iba. Parang hinahabol niya Bali siya. yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Oh. Kaya natunto namin sa bago niyang location, kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako sir ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan Yes po, yes po. continuous ang kanyang paglabag at walang pagbibigay importansya ang ating lokal na parang dinidisrespect niya na parang kasi ganito. Parang hindi man lang niya alam kung ano yung batas tapos sinasabi niya nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Parang kunwari dun sa mga pagbebenta ng sasakyan na kunwari mekaniko daw siya kuno. So, sir, ano pong magagawa natin? Posible ba itong si Boy Bulwak daw na tinatawag na ma-close na talaga, ma-blacklist lahat Yes ng po, barangay, yes po. Ayun po masabihan yung para kahit gagawin anong namin. kilos niya, mahirap. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng easy garage para naman sa wala na itong mabentahan na mga defective na sasakyan. Sa lugar ng Gentry, tama po Sa ba? lugar po ng Gentry, opo. Alright. Siguro sir, ano po ba pala yung pangalan nitong Boy AC Garage kung anong totoong pangalan niya? Ang pangalan po niya ay Algin Del Mundo po yata. Algin Del Mundo. Opo. Yan ang owner ng AC Garage na binabanggit. Opo, yun po yata yung first name niya. I'm not sure po, pero yun po yung pagkakatanda ko. Okay. So kayo sir, aside dito sa amin, samot-saring at napakadami na ang inyong mga reklamo na nakuha. Tama po ba? Yes po. So, with that said, sir, kami naman nagpapasalamat sa gagawin yung action also as well. Sana maka-assist kayo. Kasi, again, tumanggap siya ng pera, hindi man lang niya ibabalik dahil kesyo forfeited na daw. Pero ito naman si sir, sabi niya, yung sasakyan naman mismo, hindi naman niya nailabas. Siguro, sir, with that said, asahan niyo, sir, na makikipagtulungan kami, imbestigahan namin at kakausapin din namin si Sir Ben regarding dito. So, Attorney Fernando, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Gusto ko lang ilapit itong reklamo ni tatay na kung saan kumuha siya ng sakyan dito sa sikat na vlogger na samut-sari na ang reklamo laban sa kanya. Is there any way that you could assist or possibly inspect? Kasi pati yung mga local, hinahabol-habol na siya, pinasasara na siya kung saan-saan man siya lumilipat. So ano po magagawa ng ating HPG dito? Kasi baka mamaya may mga hindi maayos ang papeles, may mga hindi HPG verified na sasakyan dyan, may mga hot cars o kung ano man. Yes po, actually po, na-forward ko na po itong case po ni Sir sa ating Special Operations Division. Okay. At pupuntahan po ng ating Highway Patrol Team dyan sa Cavite. Ito pong sinasabi po Alright. ng nagbebenta. So para ma-verify din po ang location at makita po natin at kung ano po yung pwede po nating maitulong po sa ating pong complainant. At endorse ko po sa investigator din po namin para po matulungan po si Sir at tama po kayo, baka may iba pa pong mga biktima nito. So, Yeah. para po once and for all matigil na po itong kanilang operation. At pinapacheck na rin po natin, baka po may mga dati pa pong mga reklamo regarding po dito sa Yeah. AC Garage na ito na nagbebenta po ng mga second-hand na mga sasakyan. So, Okay. check na po natin, Sir, at pupuntahan po nating Highway Patrol Team yung lugar po. Sige ma'am, siguro ma'am, maganda din kung sasama din kami para ma-check din yung mismong lugar kasama ang inyong team and also as well itong mga LGU natin. Regarding dito ma'am sa mga parang pagbayad ng down payment tapos ginagawang forfeited pagdating sa mga second-hand na sasakyan, aminado naman si Sir na he cannot push through with the transaction anymore due to unforeseen causes. Sir, mali po ito, no? Una po, wala po yun to sa contract at hindi po pwede na porke hindi nabayaran yung full payment ay basta na lang pong i-forfeit. So, hindi po pwede yung ganyan. May karapatan po ang ating pong complainant na idulog po ito sa authorities. At Yeah. makikita naman po natin dun sa contract na wala naman po nakasulat na ganon. Yes. Na parang unfair naman po ito. Maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin yung maging action ninyo sa HPG. So siguro huling mensahe ko na dito sa Boy AC Garage, Angel Del Mundo. Umabot ka na dito sa pambansang Sumbungan, Bitag. And once again, hindi kami titigil. Tatrabahuin namin itong si Angel Del Mundo. Pero bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung gusto mo magsalita, gusto mo lumutang, gusto mo makipag-usap sa amin, wala naman problema.
Sinubukan namin makipag-reach out, pero hindi ma-contact ang iyong telepono. Mas maganda sana lumutang kang Angel Del Mundo at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa iyo. Sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa amin. Maraming salamat din po. Sa pambansang sumbungan,